ay welcome na welcome ka sa pamilya namin. Free 350 pesos reward. Count me in. Make your first ever deposit of at least $100 or 10,000 pesos on the Marybank app and hold it for 7 days to unlock your bonus. What are you waiting for? Download the Marybank app now. God daw? God? Talaga. Masyado mo ako sa school. Miss kita na kapag pumunta ka na sa Saudi. Pwede ba yung Pilipinas? Pero talagang nakontrata ko doon. Gusto mo, nagawa niya kita kahit araw-araw pa. May taon. May paano kung patay na ako mo? Isa, hindi ka mamamatay. Kasi, kakapatayin niya na. Joey, alam mo yung mangyayari yan. Paano kung hindi ako mag-protection? Subukan natin kahit isang beses lang. Alam mo, Hindi kita hahawaan. Yung pa nga nasasabi sa magulang mo yung tapos sa kapatid mo eh. Kaya nga hindi rin natin masabi yung tungkol sa kondisyon ko tapos nabibig mo pa yung sarili mo. Isa gusto kong magkaanak. Oo, parang nakakanturin ko kay Marie, pero gusto ko rin sana yung magkaroon tayo ng sarili natin. Huwag ka mag-alala. Hindi mo ako mahahawaan. Wala pa akong mapapara sa sakit na HIV. Sige na. Aga-aga, umiito mo. Okay na. Ikaw na lang baby ko forever, ha? Diba? Huwag ka na mag-alala. Kaya ka. Ate? Walang iya kang babae ka? Pinakasalan mo si Joey, naiinis ka pa na? Gusto mo mamatay ang kapatid ko? Demonyo kang babae ka! Ate! Mali kayo na iniisip. Ano mali? Nagpala ko sa dami niya ang pangalan niya! Oo. Totoo may sakit si Lisa, pero hindi niya ako ahawaan. Gumagamit kami ng proteksyon, alam namin ang ginagawa namin. Alam ko lahat ba ako sa pakasalan. Mahal ko siya, tanggap ko siya, sana naman respetuhin yun. Hindi ko alam paano pinakain sa yung babae na yun. Lisa, sorry. Tama yung kapatid ko, Joey. Hindi ako kaya sa'yo. Isipin niya. Mahal na mahal kita. Yun ang mahalaga, ha? Nagaw balik. Ay, na balik. Ay, nagaw mo. Ikot na eh. Tatlong taon na ako dito sa Saudi, pero Joey, hindi pa rin ako sanay na wala ka sa tabi ko. Sobrang miss Nagaw balik. May pinadala ako para sa'yo. Nagla. Yung isang kasama ko kasi dito na idadaan daw niya sa atin. Tuwa nga kasi natapos niya ang kontrata niya dito. Napapanganak lang kasi ng misis. Walang ay may Sabi niya, na-experience daw niyang baby pa yung anak niya. yung good ka na ay. Alam mo ba? Walang higda. Joey, nagsisisi ka na ba? Na ako yung pinakasalan mo.
Pero hindi mo na kita mabigyan ng anak. Lisa, hindi ako magsisisi. Ano ka ba? Nalulungkot lang kasi ako kapag naisip ko na kahit anong gawin natin, lugi ka sa akin. Hindi kita mabigyan ng pamilya. Kung mabigyan man kita, mahawaan naman kita ng sakit ko. Ano yung naisipin niya na? I love you. I love you. Nagtitigil yung asawa ko. May maging galing yung bigyan ng burden sa'yo. Takot na baka magawa mo siya. Bakit natin araw na iiwan nila niya? Kumulong ko dahil doon, labas ka na doon. Okay, isa pa. Hindi naman natin halos na nag-uusapan to Sorry, Lisa. Pag-sa'yo na ako pag malungkot ka. Alam mo, Alvin, napapansin ko lagi ka nakadikit sa akin eh. Kung may gusto ka sa akin, itigil mo na yan. Ikaw naman yun yung nagsabi, di ba? May asawa na ako. Bye-bye. Ingat! Pero, wala na kayo matulog. Nasa natin na yung yan. Sige. Marami ka na eh. Okay lang, kamagana ako na to. Oo, magpahinga ka na. Happy birthday ah! Ano yan dyan? Ano mag-aatid yun, Lisa? Lisa? Oh, bakit ka lumalayo? Lisa? Ano tama? Mahal kita. Alvin, ano ka ba? Lasing ka lang. Sabi ko sa'yo. Wala kang kasalanan. Sorry. Patawarin mo ako. Sino pa man yan? Si Alvin. Isamahan ko siya sa Pilipinas. Ilang beses ko hinilig sa'yo na magkaanak tayo. Tapos yung mga lalaki magpapabuntis ka. Masitipid siya. Ginawa mo ba ito dahil doon, Lisa? Dahil sa mga sinabi ng pamilya ko. Sinabi ko naman na walang kaso sa akin yun. Tanggap kita. Tanggap ko ulit yung sitwasyon natin. Pero gusto ko ng anak. Hindi ko mo. Tanggal ka mo yung sa pingitan mo. Sa'yo na yung pagmahal mo sa akin, sorry. Lisa, ikaw lang matay ko.
Kasi ko lang mahal mo. Di ko ba pag-iisip kasama? Kaya matay ko pa. Malayo ka na. Kailangan magawa. Maghanap ka na ng iba, Joey. Maghanap ka na ng ayos ka. Dapat sa'yo. Pagkakabaranggat mahal ko, umiyakan naman ako. Pero hindi ko iyon itinuturing na pagkabigo. Isang taong mahal ko ang magkakaroon ng mas masayang buhay dahil pinakawalan ko siya. Masakit, pero itinuon ko ang pansin ko sa magiging baby ko. Pero, hindi naman ang ba masama para sa baby? Hindi makakasama yun. Kailangan mo talaga siya. Ang goal kasi natin is lower yung concentration ng HIV sa dugo mo para hindi ma-infect ang fetus. Mas mababa ang viral load mo during pregnancy and birth. Mas mababa ang risk na ma-infect baby. Pagkapanganak mo, yung baby mismo, ay bibigyan siya ng antiretroviral therapy na for 6 weeks. May option ka na magpa-breastfeed. Kaya lang kung magpapa-breastfeed ka, hindi tayo makakasigurado na pag-transmit ng virus to your breastfeed. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng tawad sa'yo. Ano man ang mangyari? Positive ka man. Patawad dahil ako yung naging nanay mo. Possibility ng transmission of HIV from mother to child. Kaya nung pinanak siya, natural na declared siya as infected. Ang SOP talaga ang pag-administer ng antiretroviral therapy sa kanya. At dun sa pinakaling test niya, masaya kong binabalita sa inyo na nag-develop ng malakas na immune system ng baby niyo. She's found to be non-reactive to HIV. Ang ibig sabihin, negative ko sa HIV, anak. Yes. Nagpakasal kami ni Alvin noong 1999. Napatigay ko sa anak ko yung isang buong pamilya. Pero unfortunately, pumanaw si Alvin noong 2003. Dahil sa pneumonia na komplikasyon ng AIDS. Kaya, masasabi ko na napakaswerte ko. Dahil hanggang ngayon, andito pa rin ako. Isang educator pa rin ng HIV and AIDS. Tayo, mga alam niyo po. nahiga na ka. Di ba sila nahawa? Di ba delikado yun? Yung mga anak ko naman, si Marie, yung panganay ko, call center agent na siya ngayon. Yung bunso ko naman, si Jenny, teenager na. At alam niyo po ba, normal yung buhay niya ngayon. Kaya ako ang patunay na hindi death sentence kapag na-diagnose ka na may HIV ka. Kaya ako dapat, hanggat maaga, magpa-test na po tayo. Kasi mas maaga na ma-discover at magpa-therapy,
mas malaki ang chance na humaba ang buhay ng isang taong may sakit na HIV. Kaya po, dapat aralin talaga natin kung paano ma-prevent ang pagkakaroon ng HIV or AIDS. Ang panghuhusga ay hindi nakakatulong, kundi mas lalo pang nagpapalala sa epidemya ng HIV/AIDS sa ating bansa. Dahil sa takot na nakakabit sa pagpapa-HIV test, marami ang hindi agad natutunan na maayos ang pangangailangan nilang medikal. Samantalang sa panahon ngayon, ay may mga gamot na maaaring makatulong upang kontrolin ang sakit na ito. Kaya't huwag nating hayaan na ang kamangmangan at kawalan ng malasakit ay patuloy na maghasik ng stigma laban sa people living with HIV/AIDS. Hindi lamang gamot ang maaaring magpahaba sa buhay ng mga may sakit, kundi pati na rin ang pagmamahal at pangunawa. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Salamat at magandang gabi po, mga kapamilya. One. We now live in a digital world. Hindi maikakaila paano nito binago at patuloy na binabago ang ating mga buhay. Pinadali na nito ang mahirap, pinabilis ang mabagal.